Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega. Nag-aanyaya sa inyong samahan ako sa isa na namang pagkakataon ng pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay bukal ng karunungan, kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at panganib sa buhay. Tunay po itong mabuting gabay sa pamumuhay ng tao. Inilalapit tayo ng aklat na ito sa Diyos upang mapuno ng kanyang karunungan sa ikapapanuto ng ating mga pamumuhay. Kapag ito po ang ating gabay, hindi ka maliligaw at malalayo pa sa katiwalian at kasamaan. Ngayon pong umaga, tayo po ay magpapatuloy sa pagbubulay dito sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At sa umaga pong ito, mga kapatid, tayo po ay tutunghay sa ikalawang Korinto 4 at babasahin natin ang mga talatang 16 hanggang 18. Alam niyo po, si Pablo ay tunay na halimbawa ng mabuhay sa pananampalataya na palagi nating naririnig na sinasabi ng mga mangaral at ng mga lumalalim sa kaugnayan sa ating Panginoon. At ang maganda po dito, yung pamumuhay sa pananampalataya ay malinaw o maliwanag natin makikita sa paraan ng kanyang naging pamumuhay bilang mananampalataya at bilang lingkod ng Diyos. Ang pananalig po ay lalong nagiging matibay dahil sa manakita niyang dahilan sa kanyang pagiging isang lingkod, katulad ng ating napagbulayan kahapon ng umaga. Ito rin po ang nagdulot sa kanya ng kanais-nais na mga bunga, dahilan upang siya ay maging napakabuting modelo para sa kanyang mga kasamahan at sa ating lahat. Katunayan, sa akin lang po ay siya ay kinikilala kung pinaka mabuting modelong tao sa pagdating sa paglingkod sa Panginoon. Ano ba yung mga bagay na pwede nating ipanalangin na maranasan din natin, kagaya ng naranasan po ni Apostol Pablo? Ang kanya pong pamumuhay sa pananampalataya ay kinamalasan natin, una sa lahat, ng tapang at giting na namalas sa kanyang paglilingkod. So yung tapang at giting sa paglilingkod, ang unang-unang bagay na naniniwala akong sangayon kayo na makikita natin sa kanyang paglilingkod. Hindi po siya madaling matinag ng hamon, maging ng panganib sa buhay, o kaya ng mga tinatawag nating difficulty na kailangang harapin upang maipagpatuloy lamang ang kanyang misyon na kanyang tinanggap sa Panginoon. Sabi nga niya po sa verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Binabagit niya po yung maraming naranasan na ng mga pag-uusig, maging ang pagtatangka sa kanyang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yan, sinasabi po ni Pablo, hindi siya nasisiraan ng loob. Alam niyo po, napakasarap kasama ang isang tao na kagaya ni Apostol Pablo na sa anumang panganib na harapin ay hindi nasisiraan ng loob. Malinaw ang kanyang disposisyon sa kanyang buhay, at ito'y dahil nga sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero siyempre, mahirap din po sa isang banda na kasama mo isang taong hindi nasisiraan ng loob, dahil ito yahatak sa iyo para maging katulad niya, o kaya'y mapasuong ka sa mga laban na maaring hindi ka pa ready na labanan at maging napakahirap ng iyong pamumuhay. Una natin nakikita yung tapang. Ang tapang pong ito ay hindi yung sa paggawa ng masama sa kanyang kapwa, kundi sa paggawa ng mabuti at nararapat.
kahit wala nang iba pang maaaring gumawa dahil sa mapanganib sa kanilang buhay ang paggawa ng mabuti. Alam niyo po, yun ang pinakamahirap na maaaring harapin ng isang tao. Yung kailangan mong gawin ang tunay na mabuti, ngunit manganganib ang iyong buhay sa paggawa nito. At sa ganyang larangan, nakita po natin si Pablo na talagang kinamalasan natin siya ng tapang na kahit mabingit ang kanyang buhay sa kamatayan, ay gagawin at gagawin niya kung ano yung alam niyang ipinag-utos sa kanya ng Panginoon. Buo po ang kanyang loob sa pagharap sa anumang balakid na inilagay ng dyablo at maging ng mga taong nakikinig sa mga espiritong kaaway ng Diyos sa maraming pagkakataon. Taglay din po ni Pablo ang giting sa mga pagtitiis. So hindi lang siya matapang, siya po tunay merong giting o yung temperance, yung kakayanan na tiisin ang mga bagay na kailangang tiisin para maipagtagumpay ang kanyang layunin. So yung kanyang pagtitiis sa kahirapan, maging sa pasakit na gawa ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, at naglalayong i-discredit yung kanyang pagkatao, ay tiniis niya po. Alam niyo kung ating titingnan, diyan po marami sa atin ang sadyang mahina. Dahil marahil sa hindi pa natin naaabot yung natutunan ni Pablo sa kanyang mahabang panahon ng personal na pakikipagniig sa Panginoon. Kaya bagamat hindi yun ang paksa natin, ay mahalaga nating isipin palagi na yung pakikipagniig sa Diyos sa kahit gaano kahabang oras na pwede nating ibigay ang nagpapalalim ng ating pananampalataya dahil naiintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kawalan po ng pagtitiis at pagtitimpi o pwedeng tawagin nating kawalan ng giting ay dahilan din kaya maraming mga lingkod ang madaling naibubuyo na humakbang sa kanilang ikawawasak. At minsan ay kasama pa ang ilang mga mananampalatayang patuloy na maniniwala sa kanila. Kaya kapag po ang leader ay bumabagsak, malimit may kasama siyang mga mananampalatayang tumitingin sa kanyang halimbawa. Kaya napakapanganib kapag masyadong limitado yung ating kakayanang magtiis ng pain, ng pagpasakit na dala ng paglilingkod. Kasi kahit pa paano, may mga tao na naniniwala at kumikilala ng ating paglilingkod sa kabila ng mga kapintasang hindi pa natin ganap na napagtatagumpayan. Kaya yung mga tao na nagkukulang sa pagtitiis, kakalimitang nakapagdadala sa kapahamakan din sa ibang mga kumikilala sa kanilang kakayanan na maglingkod. Kaya nga bago po tayo sumunod sa kanino mang leader o kanino mang taong tinatawag nating alagad ng Panginoon, ay tingnan din natin mabuti yung kanilang tapang at giting sa paggawa ng matuwid na bagay, bunga ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Dahil alam po naman natin na malimit na ang tao, iba yung sinasabi sa publiko, iba yung ginagawa niya sa kanyang personal na buhay. Kaya nga, magugulat ka, merong mga pastor na napakabanal na mga pagpapahayag kapag nasa pulpito, ngunit sabi nila ay gumagawa ng mga pang-aabuso sa mga tahanan kapag yung wala ng ibang mga tao na pwedeng nakakamasid sa kanilang ginagawa. Yun ay dahilan sa kakulangan ng pagtitiis na dapat tiisin, kagaya ng naranasan ni Apostol Pablo. At ganyan din po tayo. Kapag kulang yung ating tapang at giting sa paglilingkod sa Panginoon, mapapansin ninyo o kaya mapapansin na ibang tao na iba yung ating buhay kapag tayo ay nasa mga kongregasyon, kapulungan ng mga mananampalataya,
At iba rin naman kapag tayo ay nasa ating mga bahay o mga tahanan at kasama natin yung mga taong tunay na nakikilala at malalapit sa atin o kaya hindi natin kinahihiyaan. Doon malalantad ang tunay nating pagkatao. So, ang paglilingkod po para kay Pablo ay hindi para sa mga mahina ang loob. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon ay tunay na para sa matatapang at magigiting. Kaya kung kulang ito sa ating buhay, mahalaga na ngayong umagay ating pakatyakin na handa tayong sumunod sa Panginoon. At kung kulang itong tapang at giting, ay hingin natin sa Diyos. Dahil hindi po tayo makakaiwas na maharap sa mga sitwasyong mapanganib sa buhay natin o kaya may mga bagay na kailangan tayong tiisin sa ating pagnanasang maglingkod sa paraang kalugod-lugod sa Panginoon. Pangalawang bagay po na makikita natin sa buhay ni Pablo na bunga ng kanyang pananampalataya ay yung tatawagin ko sa English na sustained spiritual strength. Yung tuloy-tuloy na kalakasang spiritual. Kasi ang malimit sa akin o sa ibang mga tao, mga kapalingkod, na may panahon po na masigla tayo. Pero may panahon namang down na down tayo. Si Pablo po hindi ganyan. Yung kanyang lakas espiritual at yung kanyang yung paglilingkod na ito ay, pag binasda natin ay tuloy-tuloy. Parang mayroong isang kapangyarihang hindi pumapayag na hindi siya maging pareho sa lahat ng pagkakataon. May halimbawa po ang ilog ay na tuloy-tuloy yung bukal, kaya tuloy-tuloy din yung kanyang agos. Hindi nababawasan yung kanyang supply ng tubig na pinaparaan. Kahit pa napakainit, tuloy-tuloy po yun. At yung kanyang bigay ng lakas ay hindi basta nagbabago. Maliban na lang talaga kung dun sa bukal ay napatay yung bukal. At itong bukal na ito ng pananampalataya sa buhay ni Pablo, ang kahanga-hanga at ito ang gawa ng Panginoon sa buhay niya. Ang kanyang espiritual na lakas ay hindi pangsamantala. Sustained po siya, hindi siya moody. Hindi yung pagkakataong parang banal na banal, pero susunod na mga araw naman ay hindi mo mailarawan kung ano ang kanyang nararanasan. Masdan po natin si Pablo sa kanyang sunod na statement dito po sa verse 16. Kahit na humina ang aming katawang lupa, sabi niya, hindi kami nanghihina ang loob kahit pa humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. So, patuloy pong lumalakas ang kanyang espiritu araw-araw. At kung meron tayong objective dito sa ating ginagawang pagbubulay, ay yung magkatulungan tayo sa isa't isa sa ating pagpapalakas espiritual. Dahil kapag sino man, walang pinipiling tao, ay humina yung source ng lakas espiritual, ay talaga pong babagsak siya. Parang ilog din yan. Matutuyo yan kapag yung bukal ay hindi na kaya talagang mag-sustain nung kinakailangang daloy ng tubig para magpatuloy ang kanyang malakas na agos. Kaya sabi po ni Pablo, hindi humihina ang aming katawang lupa. Ang sabi po niya, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat tumihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang kalimitan nararanasan natin pag mahina ang katawan natin, humihina rin yung espiritu natin. Kaya may mga tao na pagka hindi maganda yung nararanasan sa buhay, ay bugnutin sila. Maaring Kristiyano pero naninigaw, madaling
malagot yung temper nila. Dahil pag humihina ang katawan, ang natural ay nananalo yung masasamang ugali ng isang tao. Kapag napapagod halimbawa, madali tayong mainis sa mga bagay na kainis-inis. Pero si Pablo po, ang sabi niya, kahit humihina yung kanyang katawang lupa, siguro kahit pagod na siya, patuloy naman yung kanyang lakas na espiritual, kaya hindi po siya basta nababagsak. Alam niyo po, katangian daw natin mga Pilipino yung pagiging ningas kugon. Ibig sabihin yan, madali tayong magliyab, madali tayong ma-inspired, madali tayong i-provoke. At masiglang-masigla tayo sa pasimula. Pero, ang problema natin, hindi sustained yung ating strength. Madali tayong tumitigil at napupugnaw yung apoy. At kahit sa paglilingkod ay may ganyan mga tao at baka tayo mismo ay nakaranas ng ganyan. Na may mga araw na masigla tayo, pero sa paglipas ng ilang mga panahon ay parang hirap na tayong gawin yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Yun po ay dahil sa hindi sustained o hindi tuloy-tuloy yung ating init at sigla na natural na nagpupush sa atin para gawin ang ipinapagawa ng Diyos. Kaya yung marami tayong sinisimulan na hindi natin ipagpapatuloy o kaya hindi natin nadadala sa magandang resulta yung ating mga gusto sanang abutin at pagsikapan dahil madali tayong napupugnaw kapag dumarating na yung mga pagsubok o yung mga panghihina na ginagawa ng kaaway laban sa atin. Si Pablo po ay merong mas malalim na pinagkukunan ng kanyang tuloy-tuloy na lakas espiritual. Hindi po siya katulad ng iba sa atin na madaling mawala ng sigla sa gawain. Madaling manawa at minsan ay hindi pa nagbubunga yung kanilang ginagawa, iniiwan na nila kahit na walang tiyak na mga laga. Kaya nga minsan kahit sa pagsimula ng mga gawain, ang dali na magsimula. Pero ang tanong ay hanggang saan mo yan dadalhin? Hanggang saan ka magpapatuloy? Nakikita natin yan. Kaya marami mga gawain na iiwan at tiwangwang hanggang yung mga tao ay naghihintay ng tunay na mga magtuturo. Pero wala dahil nanghina na sila. Lalo na sa panahon pong ito na tayo'y mahilig sa mga instant, yung mabilis mangyari, mabilis na magbunga. Napakahirap na bagay para sa atin ang magtiis at maghintay sa mga inaasahan nating naging bunga ng ating mga pagpapagal. Kapatid, madali ka bang ma-discourage? Madali bang manghina ang iyong loob? Ano ang iyong reaksyon kapag hindi mo kaagad nakikita ang mga bunga sa inihintay mong paglilingkod? Madali ka bang papasukuin ng pain, ng hirap? Ang mga leaders na naka-impluwensya sa buhay ng ibang tao ay mga leader po na mayroong sustained spiritual strength. Hindi sila perfect at wala naman talaga pong perfect. Ngunit alam nila kung ano yung kailangan nilang tiisin at sa kanilang pakikipaglaban at tinitiyak nilang hindi nila bibigyan ng kaligayahan si Satanas dahil sa kanilang maagang pagsuko. Alam niyo po, kapag tayo sumusuko sa mga gawaing ating tinanggap galing sa Panginoon, ang ating binibigyan ng kaligayahan ay si Satanas kasi yun ang kanyang tuwan-tuwang gawin na tayo ay pahirapan at kapag hindi na makatiis ay titigil na tayo. Pero si Pablo, ang inyo pa makikita, hindi siya papayag na magkaroon ng kaligayahan si Satanas sa pamamagitan ng kanyang madaling pagsuko sa kahit anong labang kanyang hinarap. Isa pa pong katangi-tangi kay Apostol Pablo ay ang kanyang pagtataglay ng tatawagin kong contagious optimism.
Napapansin nyo na taglis po itong aking mga punto na tinatalakay sa inyo. Dahil mas madali siyang i-organize sa ganung paraan na hindi na ako maghirap ng mga Tagalog na maaaring hindi naman maintindihan ng aking mga kausap. So, yung kanyang optimism ay masyadong nakakahawa. Kung meron pong tinitingnan ang mga tao sa ngayon ay yung UK variant ng COVID-19. Ang sabi nila, bagamat hindi siya nagpalubha o nagdagdag ng panganib sa COVID, ito namang variant na ito na galing sa United Kingdom ay masyadong mabilis na makahawa. Kaya kung dati yung COVID-19 na nasa Pilipinas noong 2020 at bago magtapos ang 2020 ay mabilis makahawa. Kapag daw po pumasok itong UK variant na ito ay higit na mas mabilis o higit na mabilis ang paghahawahan ng mga tao. Bakit po? Kasi siya ay masyadong contagious. Sa buhay espiritual, napakahalaga po na merong mga taong kagaya ni Pablo na merong contagious optimism. Yung bang hindi mo basta mapapatay yung kanyang pag-asa. Masyadong optimistic yung kanyang espiritu. Na sa lahat ng kanyang ginagawa, alam niyang may ibubunga ito at dinadala naman siya ng Panginoon talaga dun sa pambunga. Optimism po o yung pagiging palaging buhay ang pag-asa. Sabi po sa definition nito, sa isa sa kinuhanan ko ng definition, sabi niya, optimism is an attitude of reflecting a belief or hope that the outcome of some specific endeavor or outcomes in general will be positive, favorable, and desirable. So, ganyan yung optimist na tao. Kaya nga, ang kakalimitan pong ilustrasyon nito ay yung kapag daw ang isang tao ay binigyan mo ng bagay na maaring sa tingin niya ay kulang, ano ang kanya magiging attitude? Halimbawa, ang isang tao ay humihingi ng isang basong tubig, ngunit ang naibigay mo ay kalahati lamang, paano niya titingnan yun? Will he be glad? O masasayahan ba siya? O ang maramdaman niya yung hindi niya nakita at hindi niya na masisiyahan dun sa tubig na laman ng basong iyong iniabot sa kanya. Ganyan po, malimit na ilalarawan ang optimism sa isang tao. Yung ating mood sa paghihintay at yung ating pag-asa, malimit na nasusubhan kapag mayroon tayong hindi nakikita dun sa dapat nakikita na natin. Tayo ay nanghihina sa paghihintay at bumababa yung pag-asa natin kapag ang nakikita natin o ang naiisip natin ay mga bagay na wala sa atin sa halip na nakikita mo kung ano yung mga bagay na mayroon ka. Yung pong taong optimist ay hindi naghahanap ng alam niyang wala. Dahil alam niya na kung ano ang ibinigay ng Diyos sa kanya sa isang partikular na pagkakataon, yun mismo yung kasangkapang gagamitin ng Diyos para ikaw ay dalhin sa pagtatagumpay. Alam niyo si Moses po, naghahanap si Moses siyempre ng katiyakan nang siya tawagin ng Diyos na magtatagumpay siya. Kaya tinuro ng Diyos sa kanya yung kanyang tungkod. Pero para kay Moses, ano yung tungkod na yun? Tungkod lamang yun ng isang pastol, pang-guide sa mga tupa, minsan ay pampalo ng konti, pagtutuwid o pangsagip sa kanilang mga buhay. Pero ano yun? Kumpara sa pagtutuwid at pagsagip ng mga tao na nasa panganib. Pero alam niyo po, sa taong optimistic, kung ano ang ibinigay ng Diyos, yun ang kanyang pinapalagahan. Dahil alam niya na doon sa bagay na ibinigay ng Diyos, gagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi doon sa mga bagay na hindi ibinigay ng Diyos. Ano po, malimit na hadlangan ang ating paggawa sa iglesia, maging ating pangarap, dahil wala tayo. Ang ating nakikita yung kulang. Hindi natin nakikita kung ano yung meron na tayo, upang mula doon sa meron na tayo ay dalhin tayo ng Diyos sa tunay na pagtatagumpay.
Kaya maganda pong kasama ang taong optimistic. Kasi sa gaanumang bagay na meron siya, hawak ng kanyang kamay, or nakikita niya around him, mayroon siyang pag-asa na mangyayari ang dapat mangyari sa kanyang paggawa bilang paglilingkod sa Panginoon. Tingnan po natin si Pablo minsan pa at isipin natin kung bakit siya isang optimist. Kasi ang kanyang view ng mga bagay ay palaging sa kanyang advantage. Kahit na may pagkakataon ang tingin ng ibang mga tao sa mga bagay na ito ay favorable sa kaaway. Hindi. Kay Pablo po, lahat ng ibinigay ng Diyos na asset o katangian sa kanya ay para sa pabor ng paglilingkod sa Diyos. Kayo po, kayo ba'y madaling maghina kapag kayong inaasahan ninyo ay hindi nyo nakukuha? Tumitigil na ba tayo ng paglilingkod dahil tingin natin ay kulang? Walang sasakyan o kaya mahina ang sasakyan? Paano po ang iyong attitude? Sana po ay manatili tayong optimistic. Kaya sa verse 17, ito na po yung pinaka, 2 Corinthians 4:17. Ito na yung pinaka superb na description ng optimism na meron si Apostol Pablo sa kanyang buhay. Ano po ang sabi niya rito sa verse 17? Ang bahagya at panandali, ang kapighati, ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sino po ang nakaranas ng mga pagdurusa ngayon? May kakilala po kami na dumaranas ng matinding pagdurusa dahil sa sakit na pinayagan ng Diyos at tumama sa kanyang katawan. Hindi ito alam ng maraming tao. Pero alam ko na sa oras na ito, siya'y naghihirap at nahihirapan. Pero ano ang ginagawa ng kahirapang yon sa kanyang buhay? Patuloy pa ba yung kanyang pangarap para sa bayan, para sa mga tao? Na itatanong natin to sa sarili natin dahil ganyan po tayo. Sa ating paglilingkod, laging may hirap, may kakulangan. Pero ano ang ginagawa ng mga bagay nito sa buhay mo? Inaalis ba nito yung iyong pag-asa sa iyong patutunguhan? O pinasisigla ng mga bagay na meron ka, yung iyong pagnanasang maabot mo na yung inabot ng Panginoon sa iyo? Ito pong verse 17 ay lalong nagpapahayag sa atin ng mentality ni Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na nagpapabigat at nagpapabagal sa kanyang ministeryo. Yung mga bagay na nagdudulot sa kanya ng pisikal na kaguluhan at sakit. Mga bagay na ayaw natin. At malimit po na hindi natin handang harapin at tanggapin sa positibong paraan. Ngunit kung titignan po niyo si Pablo, ang kanyang pananaw sa mga bagay na tinatawag na kapigati ang nararanasan ng mga tagapagpalaganap ng mga salita ng Diyos at maging ang lahat ng mga tunay na sumasampalataya ay bahagya at panandalian. Ulitin po natin yung verse 17 sa pagbasa. Ang bahagya at panandaliang kapigati ang dinaranas namin ngayon. Hindi niya sasabi yun sa inyo, yung kanya, sabi niya, ang kapigati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Dalawang bagay po ang pwede niyo makita sa talatang ito na larawan ng isang optimistic na Apostol Pablo. Una, yung kanyang dinadaanang kahirapan ay nakikita niya po ito sa liwanag na rin ng kanyang pakikipagniig sa Diyos, bunga ng pakikipagniig sa Diyos, na panandalian at bahagya lamang. Hindi niya minamahina yung naramdaman mong sakit, yung pain ng katawan mo kapag umaatake ang sakit mo. Hindi niya minamaliit yun. Pero tinitingnan niya ang mga bagay na bahagya lamang at kakaunti. Kumpara, meron po siyang pinagkukumparahan. Kumpara sa inihahanda ng Panginoon para sa iyo na walang hanggan at walang katulad.
napakahalaga na kapag mayroon tayong dinadaan ng mabibigat, na mayroon tayong napagkukumparahan. Dahil yung ating pagkukumpara dun sa mga bagay na ating nararanasan patungo sa goal na gusto nating maabot, ang nagdidikta ng isang optimistic spirit na dapat meron ang isang lingkod na kagaya ko at kagaya ninyo. Ngunit kapag napokus tayo dun lamang sa problema at hindi natin nakikita yung kapalit ng problema na ito, mawawala po yung ating tinatawag na optimism. Kapatid, nasa panahon ba kayo ng mga kahirapan dahil mananampalataya kayo sa Panginoong Hesukristo? Bakit po idinagdag yung dahil mananampalataya kayo? Kasi maraming mga tao ay nasa kahirapan ng buhay, halimbawa, hindi dahil mananampalataya sila. Mahirap sila at nahihirapan dahil biktima sila ng panahon. Hindi nga nila kilala ang Diyos hindi nga sila nananampalataya, kaya hindi po yun yung pinag-uusapan natin. Pero kapag ang mananampalataya sa kabila ng kanyang paniniwala sa Panginoon ay dumadaan din sa mahirap na kalagayan dahil pinipigilan ng kaaway ng Diyos yung mga biyayang para sa kanya, yun yung mga tinatawag nating tiisin na kagaya ng tinitiis ni Pablo. Halimbawa, kung inuusig tayo ng ating kapwa dahil masama ang ating ugali, hindi po pagsubok yun. Pero kung inuusig tayo ng ating kapwa dahil ipinapangaral natin ang mabuting balita ng Diyos, yun yung kahirapang sinasabi ni Pablo. So, ikaw ba'y dumaranas ng kahirapan dahil mananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo? Kung nakakaranas tayo ng pag-uusig dahil ipinapahayag natin ang mga salita ng Diyos, ang mabuting balita sa ibang mga tao, iba po ang klaseng kahirapan yan. Ngayon, kung ganyan po yung mahalagang pakinggan natin, kung ganyan yung nararanasan natin, mahalagang pakinggan po natin si Apostol Pablo at kagaya niya ay matutunan natin na kilalanin na ang mga bagay na ito na iyong nararanasan, pagsubok, pain, ano pa iba-ibang mga sakit, ay mga pangsamantalang bagay lamang dito sa lupa. Kasama na iba pa mga kahirapan, kasama na iba mga pag-usig sa mga mananampalataya. Ngunit may kapalit ang pagtitiis sa mga bagay na yan na higit na maganda. Hindi pa nandalian, kundi tuloy-tuloy. At yan yung inihanda ng Diyos sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Panghuli, makikita po ninyo kay Apostol Pablo yung kanyang continuing focus on the things of God. Yung kanyang tuloy-tuloy na nakapakong tingin dun sa mga bagay ng Diyos, lalo na sa mga bagay na kanyang ipinangako sa ating mga mananampalataya. Ano sabi po sa verse 18? Kaya't ang paningin namin ay nakatuon, saan po kaya? Sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Kita po niyo ang diferensya ngayon. Yung optimism na meron si Pablo ay dahilan dito sa katangiang taglay niya pa rin. This is the continuing focus sa mga bagay ng Diyos. Doon siya nakatingin sa mga ipinangako ng Diyos na hindi pa nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita na humahatak naman sa atin para huwag tayong maging tapat sa Panginoon. Ano po ang reason niya? Sapagkat yung mga bagay na nakikita ay panandalian. Ngunit yung mga bagay na hindi nakikita na ipinangako ng Diyos, sila ay mga bagay na pangwalang hanggan. So kita na po natin, bakit kaya ni Pablo magtiis? Yun ay dahil kanyang tinitingnan, mayroon siyang tinitingnan sa hinaharap. At ito po yung mga bagay na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung mga bagay na nakakaabala sa ating tunay na pakay o tunay na pakay ng ating buhay. Alam niyo po, nakakalungkot. Napakaraming mga tao ang nangaliligaw dahil nawawala sila sa punto o sa focus na dapat nilang tinitingnan. At sa halip, ang kailang focus ay napapako sa mga bagay ng mundong ito. Sa mga bagay na lilipas, mga bagay na pagsamantala, ngunit gusto nating tamasahin.
Mayroon po mga bagay na tunay na higit na mahalaga sa Diyos. At kung tayo'y mananampalataya, at lalo na tayo mga lingkod, mahalaga na tayo ay nakafocus sa mga bagay na tunay na mahalaga sa Diyos. Mahalaga yung pagkain, mahalaga yung pananamit, mahalaga yung iba pa mga bagay na kasama ng pamumuhay sa mundo na ito. Pero kung ikukumpara mo sa mga bagay na inihahanan ng Diyos, wala silang kabuluhan. Higit na mahalaga yung mga bagay na inihahanda ng Diyos para sa atin. At mapanganib sa ating buhay espiritual kapag ang ating pananaw, lalo na kung tayo ay mga lingkod, na tayo'y nakafocus sa mga bagay na para lamang dito sa lupa. Gamitin natin yung mga bagay na panglupa, na pansamantala para makapaglingkod. Pero iwasan natin na ma-focus ang ating atensyon sa mga bagay na ito na pansamantala, sapagkat ito yung mga ginagawa ng kaaway para tayo ay maabala sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga tao ay nawawala sa paglilingkod o kaya naglilingkod ngunit parang walang kabuluhan yung paglilingkod kasi nakapako ang kanilang isip sa mga bagay na pangsamantala. Nakikita nila yung masamang ugali ng kanilang kapwa na hindi naman nila kita masama rin pala ang ugali nila. Dahil nakapako sila doon sa mga bagay na pang-abalang ginagawa ni Satanas. Sa halip na ipako yung kanilang isip doon sa mga bagay na higit na mahalaga sa paningin ng Diyos. Doon sa umakda ng buhay natin. Dahil kung sino yung umakda ng ating buhay, siya nakakaalam kung anong tunay na mabuti para sa atin. At lalo pat nahayag na ang ating Panginoong Jesucristo. At kanya nang dinala ang mabuting balita at kanya pang winork out ito para sa atin. Iyon ang magandang pag-asa na nagbibigay ng kalakasan sa ating spiritual. At si Pablo po meron siyang continuing focus sa mga bagay na ito na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya hindi po siya pabago-bago. Kung ano siya nung simula, ganun siya hanggang sa gitna at hanggang sa katapusan ng kanyang paglilingkod. Ikaw po, o kayo na mga kasama ko sa pagbulay ngayong umaga, nasa tamang focus po ba kayo? Ang mga bagay ba ng Diyos ang talagang focus natin? O may mga focus tayong hindi yun ang gusto ng Diyos na pinagkakaabalahan natin? Kung wala tayo sa tamang focus, ano ang nakakaabala sa atin? Purihin ang Diyos sa mga salita at sa buhay ni Apostol Pablo. Ano nga po yung ating mga natutunan tungkol sa Kanya? Unang-una po, itong ating kahulihang pinag-usapan, meron siyang continuing focus on the things of God. Pangalawa, meron po siyang contagious optimism. Yung kanyang optimism ay tuloy-tuloy, nakakahawa. Talagang kapag siya ang kasama ng isang tao, kahit lungkot na yung tao, tumitibay pa siya at lumalakas sa pananampalataya. Yung kanyang spiritual strength po ay hindi basta nanghihina. Meron siyang sustained spiritual strength. Yun ang pangalawa natin pinag-usapan. At yung unang-una natin pinag-usapan ngayong umaga, makikita mo sa kanya yung tapang at giting sa paglilingkod. So, balikan po natin. Ikaw ba may tapang at giting combined sa paglilingkod? O matapang lang sa pasimula pero wala namang giting? Sana bigay sa atin ng Panginoon yan. Ang ibang strength spiritually ay sustained, tuloy-tuloy. Kumonekta tayo sa source. Ang ating bang optimism o pagtingin sa inaharap ay nakakahawa sa ibang tao? Hindi lamang po yung ating tinuturo ang mahalagang ang nakakahawa. Yung mismong ating attitude sa pagsunod sa ating tinuturo ang nakakahawa. At si Pablo po ay merong ganyang contagious optimism. At ang huli sa kanya, yung kanyang continuing focus on the things of God. Yung tuloy-tuloy na pagpapako ng paningin sa mga bagay na mahalaga
sa Diyos. Pagpalain po tayo ng lahat ng Diyos ngayong araw na ito at tulungan tayong magawa yung ating misyon sa mundong ito bilang mga anak ng Panginoon. Tayo po'y sandaling manalangin. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat sa iyo na kami na sa isang bansa na malayang pag-aralan ng iyong mga salita. At higit sa lahat, meron po kaming medium, kagaya nitong aming pagbubulay ngayon sa Facebook Live, na hingahan at makapagbahagi na ng karunungan galing sa iyo sa pamamagitan ng pagbubulay ng salita. Kami po'y natutuwa na meron kaming halimbawa kagaya ni Pablo. At sa kanyang buhay, nasasalamin namin ang isang lingkod na hindi man namin nakikita ay tunay na inspirasyon sa aming paglilingkod araw-araw. Kaya kahit na po nananakit ang mga buto, kahit na mayroong mga kahirapang dinadaanan, tulungan nyo kami na talagang magpako ng atensyon sa iyo sa isang tuloy-tuloy na paglilingkod. Pinapanalangin patuloy ang aming bayan na iyong patuloy na hulugan ng karunungang espiritual ang mga taong umuugit ng aming pamahalaan. Kahit pa sila na hindi kumikilala sa iyo, panalangin po namin sila iyong kahabagan at dalhin sa pagkaunawa ng iyong salita. Ang mga nasa karamdaman, Panginoon, patuloy po namin ipinapanalangin. Kami po hindi tumitigil ng panalangin sa mga kapatid na ito, lalo na kay Brother Steve, kay Sister Anita, at sa iba pa na mayroong karamdaman. Maging sa isang kaibigan po namin, nakakilala namin ang karaang mga araw, na ngayon ay may mabigat na karamdaman. Salamat na hindi man namin pwedeng i-broadcast sa oras na ito kung ano yung pangalan niya at ano ang kanyang sakit dahil ito'y gusto niyang manatiling kanyang suliranin sa Diyos o ano pa mang ibang bagay. Lord, aming panalangin po na gamitin niyo ang karamdamang ito para siya ilapit ng tunay sa inyo at makilala niya kung ano ang iyong kapangyarihan at ano ang iyong magandang inihanda sa kanyang buhay na maaaring hindi pa niya naaabot hanggang sa oras na ito. Panginoon, aming panalangin po na kung kami bibigyan mo ng pagkakataon na ipahayag sa kanya ng lubos ang ebanghelyong itinuturo ni Apostol Pablo at iniwan sa amin ng aming Panginoong Jesucristo, ay pagpalain niyo po kami ng ganong oras at pagkakataon para siya ay mailapit sa iyo. Maraming salamat din po sa pagpapala mo sa aming mga Cells and Bible Studies. Salamat sa aming mga leader na halos pwede kong sabihin kagaya ni Pablo, mayroong sustained spiritual strength. Mayroong contagious optimism. At higit sa lahat, may focus on the things of God. Ilakip niyo po sa mga katanging ito yung tapang at giting namin sa paglilingkod sa iyo. Sa buong maghapong ito, samahan niyo po kami at ang aming mga buhay nawa maging kalugod-lugod sa iyo. Sa mga may suliranin na mga nakikinig sa oras na ito, Panginoon, aming panalangin po na kayo magpakahayag bilang Diyos sa kanilang mga buhay. Tulungan mo silang manampalataya sa iyo at panghawakan na kung ano ang meron sila ngayon, kung ano ang hawak nila sa kanilang mga kamay, yun ang gagamitin mong simula ng pagpapala sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, Amen. So muli, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin sa ating pagbulay ngayong araw na ito. Patuloy po tayong pagpalain at samahan ng ating Panginoon. Maraming salamat muli at siyempre magandang umaga po.